Nako, eto na. Na-corner na ng NBI. Itong si Sara Sayad Lustay Duterte, hindi na pinakawalan ang kaso. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mainit-init pa. Kapapasok pa lang ho na balita na itong si Sara Sayad ay hindi na po nakalusot. Na-corner na ng NBI, hindi na pinakawalan ang kaso. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Pwede rin po kayong mag-share. Ito, matindi ho mga kaibigan, dahil hindi naman po lingid sa inyong kalaman. Napatong-patong na kaso ang kinakaharap ni Sara Sayad Lustay. Mayroon pong impeachment at ang dami pong batayan para ma-impeach siya. Bukod ho sa impeachment na yon, mayroon po rin siyang kinakaharap na graft and corruption, yan po sa ombudsman, at mayroon din po siyang kaso na kinakaharap sa NBI tungkol dito sa tangkang pagpaslang sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Matambigyan po natin ng highlight ngayon ay itong mainit-init pa na aksyon galawan ng NBI, hindi po nakalusot si Sara Sayad Lustay. Mga kaibigan, datapuat sa puntong ito, hindi na po pinakawalan ng kaso. Kaibigan, ano po ang masasabi nyo? Pagkatapos nyo pong mapanood ang video na ito, pwede po kayo magbigay ng in-reaction diyan po sa comment section. Ano po ang masasabi nyo? Karapatan nyo po yan na magbigay ng anumang public na komento. Heto, wag na po nating patagalin dahil alam kong panabik ko ito. Pumapalag pa ho dito si Sara Sayad sa ibabahagi ko po sa inyo. Shoutout sa iyo, NBI Director Matibag, dahil sa inyong matinding legal na proseso at aksyon tungkol dito kay Sara Sayad Lustay. Kinorner nyo na, ay wala pong kawala sa inyo ito. Kaya ano ang mangyayari po dito mga kaibigan? Mismo NBI na ang nagsiwalat mga kaibigan dito sa ibabahagi po sa inyo. Heto po, nako, matindi. Heto, Sa net worth usalain dahil hindi tugma sa bilyon-bilyong pisong transaksyon sa bangko at pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa huling araw ng impeachment hearing ng House panel, sumetro ang talakayan sa mga video ni VP Sara gaya ng pagbanta sa pamilya ni Pangulong Marcos. Ninyong lahat na mag-alala ma'am sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin ko si BBM, si Isang Raneta, at si Martin Morales. Mismong NBI ang nagsabi, hindi yan edited at hindi rin AI. Nakitaan din ng National Bureau of Investigation o NBI na may reasonable certainty of conviction. Kaya naghain sila ng naglamong 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition laban kay VP Sara. There's no room for interpretation. Hindi mo na kailangan ipaliwanag. That is an actual threat to the President and to the White and the former Speaker. Kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na may lead na sila sa umunoy assassin na posibleng kinausap ni VP Sara. Bukod sa video na yan, pinusisi rin natin na ang video ni VP Sara na Arya ay pagputol sa ulo ng kanyang mga katabi. If you can see the whole video that was submitted, Your Honor, it is the President that was referred, Your Honor. The President, yes, Your Honor. Malinaw para sa komite na impeachable offense ang mga pagbabanta ng bise. This is not simply a threat punishable under a statute. This is not simply a threat that is defined under the revised penal code. But this is an impeachable offense which violates the Constitution. Kung di tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang taong nag-aambisyon na maging highest official of the land. Samantala, lumutang ulit sa pagkita. nakakahiya ka, Sara Sayad Lustay. Maliwanag ho, mga mahal kong taga-subaybay, na mismong direktor ng NBI ang ayon sa kanyang statement sa laysay
dito po sa hearing na ginanap sa Committee on House of Justice. Tama ba? Committee ng Committee on Justice diyan po sa House. Ay maliwanag ko na mayroon na po silang lead dito sa inutusan ni Sara Sayad Lustay na kitilin, paslangin ang buhay ng ating Pangulo, walang iba, President Bongbong Marcos. Ayon po yan sa NBI Director, mga kaibigan. At mayroon pong kaso na. At ang nakasaad doon sa kaso ay mayroon pong certain of conviction. Kasi dati ho, pag nagsampa ka ng kaso, yung kaunti lang probable cause, ay pwede na pong matuloy ang kaso. Ay iba ho ngayon ang bata yun Kailangan mayroon kang certain of conviction. Yan ho ang nakapaloob dito sa kaso ni Sara Sayad Lustay Duterte tungkol dito. Hindi ito pagnanakaw ng pera sa bukod pa yon. Tungkol dito ang usapin ay ang pagbanta na pagpaslang sa buhay ng ating mahal na Pangulo President Bongbong Marcos at marami pang ibang nabanggit na pangalan. Nako, maliwanag ho, disclaimer. Mga mahal kong taga-subaybay, hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Datapwat sa puntong ito, nasabi nga natin na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay nakorner na ng NBI. Totoo po, nakorner na ng NBI tungkol dito sa kanyang mga kaso at hindi na pinakawalan ang kanyang kaso. Hindi po si Sara Duterte ang hindi pinakawalan. Hindi po pinakawalan ng NBI ang kanyang kaso. Maliwanag ho dyan, mga kaibigan. Buti po yung nililiwanag po natin dahil para naman sa lubos yung pangunawa para hindi kayo magbiktima ng anumang fake news. Muli po, abangan po natin ito dahil ang NBI ho ay desidido sa turo ng matitibay ng ebidensya. Itong si Sara Sayad Lustay, isa po ang pupunta nito. Kulungan ng bagsak, iisyuan ng areswaran kapag nagkaroon po ng mailagay sa korte ang kaso dito po sa kinakaharap niya na napakaraming kaso. Unang-una ay itong pagbabanta niya sa buhay ng ating mahal na Pangulo at siyempre ikinanta na siya nitong nalaman at may lead ng NBI sa inutusan niya na paslangin, kitilin ang buhay ng ating mahal na Pangulo. Alam ko mga kaibigan, naunawaan nyo ang gusto kong ipunto. Isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.